sa ating espesyal nga pakipulong karon, idapit ang tanan sa mga sumpo kaya sa page 73. Pagkakota, tag-iyas ang mga kinabuhi itinod na rin si Ginoong Hesus. Amen. Alam ni ining espesyal na pakipulong karon, magmakita ito ni ining gubot nga kalibutan. Alam ni ini at paminahon si Brother Ricoilo. Musabay nyo na matigdan sa kalibutan karon mga kaigsunan. Na matigdan nato nga ang kalibutan sa pagkakaroon kanang dali na kayong masuko. Diba? Kabantay mo. Nitong Marso 19, nilang tuiga, ipusil ni David Lim Jr. ang usa ka nurse, kato si Nunyal, tungod lang sa kalagot, road rage mga kaigsunan. Kung nakahinumdum mo, tungod na kay ang mga tao sa pagkakaroon dili na gustong malangay, gamay na yung diferensya, masuko o mupatay. Ang away sa pamilya, nagkagrabe. Diya sa pamilya, bubot kayo ang pamilya. Makasangyaw kita mga tao diya sa teritoryo, makakita ta siningkahay, wag to ang asawa o gambana. Diya man sa trabahoan, naidaghang bigil diya sa trabahoan. Sa eskwelahan, doon naidaghang bullying. So mga tao, bisag asan dapita makita nato nga masukanon kayo. Sa traffic lang, dali kayo masuko ang mga tao. Magsiningkahay diya sa traffic. Kanang nagkagrabe nga kagubod sa kalibutan, dili namin bago para nato nga nagbasa sa Biblia. Ngano, tunod kay kitag na nadaan sa Biblia, na mao kini ang mahitabo sa katapusan mga adlaw, magmasukanon ang mga tao niining katapusan ng mga adlaw. O kinsabay gikopyahan sa mga tao sa pagkamasukanon. Kuha ang inyong Biblia, o kablihan diya sa Pinadayag, Kapitulo 12, versikulo 12, mao kini ang giingon. Tungod niini paglipay kamong kalangitan o kamong nanagpuyo niini, alaot ang yutaw ang dagat tungod kay ang yawa na naot kaninyo nga may dapong kasuko. So kinsa ni dinhi masukanon kayo mga kaigsunan, wala lain kundi si Satanas nga yawa. So nakita nato nga ang pagkamasukanon sa mga tao sa atong palibot sa pagkakaroon, ikupya nila gikan sa labing masukanon nga espiritong personal na mao si Satanas nga yawa. Kung sa'yo makita po, sa diyang aduna na bikil mga kaigsunan, ang ubang biktima sa injustisya, ang ilang himuon, mubaw sila. Ang problema mo sa mo't hinuon kagrabe, sa diyang mubaw sila. Nakita ninyo ang mga salida sa sine karon o ang mga salida sa telebisyon. Kasi kasagaran na ipasok na. Kapintasan, grabe ang kapintasan nga atong makita. Ang mga video games, mga kaigsunan, kung inyong mamatigdan, pusil-pusil, no? Pinatyanay. Gikondisyon ni Satanas ngawa, mga kaigsunan, ang una-una sa mga tao na mahimo masukanon niining panahon sa katapusan. Unsay katuyuan ni Satanas mga kaigsunan? Ang katuyuan niya, kung nakita ninyo sa teksto kaganiya, hamubo na lamang ang iyang panahon. Aron, nga mas daghang mga taong magmasukanon sa pagkakaroon, mukuyog sa iyang pagkamasukanon o maapil sa iyang kalaglagan. Pero unsa may makatabang nato mga kaigsunan o mga higala, aron makontrolar nato ang atong kasuko. Matikdi din nga kining injustisya nga mo hinungdan nganong masukanon ang mga tao sa pagkakaroon, wala on kini ni Jehova. O tinuod ka na, atong basahon diya sa atong mga Biblia o kasi inyong mga gadget, no kinisaad ni Jehova nga Diyos kung sa iyang himuon sa mga dautan. Ika-37 sa basahon sa Salmo, basahon nato ang versikulo 10 o 11. Matod pa diryo, sa dili na madugay o ang dautan mawala na o pagasusihon mo gayod ang iyang dapit o siya mawala diha. Nakita ninyo mga kaigsunan, mao kini ang paagi ni Jehova. Sa dili madugay, walaon ang mga dautan
Unya kung mutago ang mga dautan, ang teksto nagingon, susihon kayo ni Jehova ang iyang dapit o mawala siya diha. Ang versikulo 11 kinsa nalang mahabilin, apan ang mga maadhok mga panahiya sa yuta ug sila makakapla gayon sa ilang tumang kalipay sa kadagaya sa pagigdaig. So nakita ninyo mga kaigsunan, ang paagi ni Jehova, walaon niya ang inustisya, walaon niya ang mga dautan mo'y tinubdan sa inustisya, aron walaon ang tanan nga mga kahinta nga makapasuko sa mga tao. Sumo kini ang paagi ni Jehova. Ang mga solusyon sa gobyerno o ang mga pagprotesta dili na siya paagi ni Jehova nga Dios sa pagwala sa pagkamasukanon sa mga tao. Di ba? Makita ninyo, sige mo protesta ta. Pero mga kaigsunan, ang paagi ni Jehova mo'y pinaagi sa paggamit niya sa anak niya nga mao si Ginoong Jesucristo, pinaagi sa gingharian unya, walaon ang tanan pagkadautan o mawala ng pagkamasukanon apil na ang inustisya. So pinaagi sa paagi ni Jehova nga Dios, pinaagi sa gingharian sa Dios, walaon ang pagkamasukanon sa mga tao sa pagkakaroon. Ang kasuko ni Jehova nga Dios makatarunganon kini panahon sa Armageddon. Siguro yung kana si Jehova lagi masukanon na lagi, oo, tinuod si Jehova masuko gayon panahon sa Armageddon. Pero ang kasuko ni Jehova, magitawag ka ng makatarunganon ng kasuko, dili ka na pareha sa kasuko sa tao. Nga naman, tungod kay sa dihan masuko si Jehova, kung pahamtang siya mga kaigsunan o paghukom sa mga dautan, gitawag ka ng makatarunganon ng kasuko, ngano, tungod kay nahibaw siya sa tanang detalye, nganong laglago niya ang usa ka tao, nganong laglago niya ang mga dautan. Makabasa siya una-una o kasing-kasing, kung sigurado nga kung masuko si Jehova, itawag ka ng makatarunganon nga kasuko. So hindi mga kaigsunan, ang paagi ni Jehova sa pagwala sa pagkamasukanon, o pagwala sa mga dautan o pagwala sa inustisya, pinaagi ni Ginoong Hesus, pinaagi sa gingharian niya. So aron nga makakuha tag kayuhan gikan niya na, kinahanglan nga mosunod ta sa paagi ni Jehova sa pagtul-id sa injustisya. Dili ba mga kaigsunan? So di ba gitawag tag Kristohanon nga mga saksi ni Jehova? Ang gitawag na tag Kristohanon nga mga saksi ni Jehova, tungod lagi kay nagsunod kita sa mga sugdanan ni Ginoong Hesus. Ang mga tunog o mga pamaagi ni Hesus atong gisunod mo gitawag kita og Kristohanon nga mga saksi ni Jehova. Kumusta si Ginoong Hesus? Masukanon ba siya? Dili. May panahon lang na nasuko siya, di ba? Katong panlintuan niya ang mga lamisa dito sa templo tungkol kay datong gihimo bitaw mga kaigsunan na murag lamog sa mga tulisan tungkol silang illegal na mga negosyo. Pero lain ang kasuko, lain ang pagka-masukanon. So, kung saan na ito pagsundog si Ginoong Hesus may kalabutan sa pagkasuko, mo ano yung nahitabo? Kuha ang inyong Biblia. Ang Biblia sa unang Pedro 2:23, maog kini ang nahitabo sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. Iyon dire. Unang Pedro 2:23. Sa gisultihan siya pasipala, wala siya mubalo sa pagsultig pasipala. Sa nag-anto siya, wala siya maghulga, apan nagpadayon sa pagbiyal siya ang kaugalingon, ngadto sa usa nga nagahukom sa pagkamataro. So sa mga ito ipagsabot mga kaigsunan o mga igahan. Si Ginoong Hesus, sa gisultihan siya pasipala, wala siya mubaos. Wala sa siya nag-aantos, wala siya maghulga o nagpadayon siya sa pagbiyal siya kaugalingon ngadto kan Jehova nga Dios. O kay kita mga kaigsunan, gitawag man og Kristohanong mga saksi ni Jehova. Musunod kita sa mga pamaagi ni Ginoong Hesus sa pagsulbad sa pagkamasukanon o sa injustisya ni ining kalibutan. So sa may atong himuon sa pagkakaroon, magigdaiton kita o kaugo na ito ang dautan pinaagi sa maayo. Muna'y prinsipyo ni Ginoong Hesus, mga kaigsunan o mga higat. So sa may atong himuon, atong i-level up ang atong pagka-Kristohanon. Sa may buti pasabot nga atong i-level up ang atong pagka-Kristohanon. Hindi ba daghan kay mga relihiyon sa pagkakaroon nagbasa Biblia, sa samang Biblia na atong ibasa? O sila sa tangupan nga mga relihiyon, nagtawag kanila ng mga Kristohanon. Sama nga kita, nagtawag sa atong mga
sa ato kaugalingon nga mga Kristohanon nga mga saksi ni Jehova. So may kalahian nato. Di ba? Kung gitawag sila mga Kristohanon, kita po gitawag kag Kristohanon mga saksi ni Jehova. Pero saan nato pag-level up sa atong pagka-Kristohanon, taliwala sa bubot kayo nga kalibutan. Kung saan nato pag-level up. So, sunod nato ang pamaagi ni Jehova. Kuhanin yung mga Biblia, niya ayaw na nasa itikop, Roma Kapitulo 12, magsugod tagpasa sa 18 mga kaigsunan, hangtod na nas 21. Pero muni, tagsa-tagsaon nato pag-isgot, kining mga versikulo, kaya naa na sentro din ang akong pag-isgot, kung saan nga mahimong kitang makita ito, niining bubot ayaw ng kalibutan. Sa 18 mga kaigsunan, kung nabantayan ninyo, diya sa 18 mga kinig ang Ginoo. Kung mahimo, kutob sa inyong maarangan, makigdinaitay sa tanang tao. So sa may buot ipasabutan ng kun mahimo. Kun mahimo, makigdinaitay kita. Kutob sa atong maarangan, makigdinaitay kita sa tanang mga tao. So ano di ang pag-level up nato sa pagtawag nato sa atong pagka-Kristohanong mga saksi ni Jehova. Aron nga, mo level up ka sa uban ng mga relihiyon na nagtawag sa ilang kaugalingon ng mga Kristohanon. Kung saan nato pag-level up ni sulti din ni Apostol Pablo na kung mahimo kutob sa inyong marangan makigdinaitay sa tanang tao. Kapantay mo anang word nga proactive o reactive mga kaigsunan. Masay kalahian sa proactive nga tao o ang reactive nga tao. Dako kay kalahian mga kaigsunan. Puro rin sila maayo, pero mas maayo kung proactive ka. Di ba? Kung reactive lang ka, pananglitan, reactive lang ka, mo react lang ka sa pagkamaayo kung pakitaan kang maayo, muna'y taong reactive lang pa pananglitan. Itagaan kitag sabaw sa manok. Ang imong kumon nga reaksyon na mubaos sa kaghatag o sabaw sa manok, di ba? Muna'y gitawag o reactive lang ka ba? So kung pakitaan kang maayo, ano pa ka mo pakita maayo? Pero dili ka pakitaan maayo, wasa kay dimoon. So, ang imong reaction, depende kung sa ipakita sa tao mo. Pero, aron mo level up ang atong pagka-Kristohanon. Nga mo level up ta sa ubang relihiyon nga nagtawag sa ilang kaugalingon o Kristohanon, kinahanglan proactive ta. Unsa may buti pasabot? Sama sa titulo sa atong espesyal na pakigpulong publiko karon. Magmagigdaiton ta. Unsa may buti pasabot nga manguna kita sa paghimog pakigdait. So, dili ta magbuhat na pakitaan pa pakigdait, usa pa ta magmakigdaiton. So, mahimong proactive kita sa pagkahimong magigdaiton. Dili lang kay maghuwat lang ka na pakitaan ka pakigdait. So, karon ang versikulo 18 nagyon, kung mahimo, kutob sa inyong maarangan, makigdinaitay sa tanang tao. Di ba naamang itay makontra mga kaigsunan? Naagir, atong mga silingan, kauban ng trabaho, atong classmate, atong mga igsuon sa kongregasyon, mahimong makontra. Kaya kanunay man nato silang ikauban, nung masipyat lagi, kaya dili lagi katanan mga higpit. So yun diri, kung mahimo, proactive ta sa pagkamatig daiton. So may atong himuon, kitay manguna sa pagpakigdait, dili lang ka kay magkuwat, nga muduol ang maong igsoon. So may mahitabo sa tibuok kalibutan mga kaigsunan kung kitang mga Kristohanon proactive ka sa pagkamakigdaiton. Pagkalinaw sa atong kongregasyon kay kada higayon nga dunay masipyat kanimo, di ka mo man duha mag-abot tumak. Wa may magbuhat din nga huwaton pa nga mo. Bahala na siya, muduolan siya na kumayo. Pero dili muduol dili, so dili yon mahusay ang mga panagkabingkit. So yun dire, magmakigdaiton kutob sa mahimo. Nga nag-ingon man ang kutob sa mahimo. Kinahay panahon mga kaigsunan nga nag-proactive ka na, nidool ka na siya didili. So ayun na lang. Basta, ang pinaka-importante, matod pa ni Apostol Pablo, magmakigdaiton. Muuna kita sa pagpakigdait ngadto sa mga tao. Matod pa ninyo, mauni paagi nato sa pag-support nato sa solusyon ni Jehova nga Diyos. Unya, mga kaigsunan, dili ta makituban sa mga tao nga pirmi bitaw masupanon o kanang-kanahan bitaw nga manimalos.
Ikanimang gadinig kabikil ang mahitabo, ang usa mo duol sa usa, kunya mo pahaba dito siyang problema, kinisan usa mo kampi ni siya, kinikampi ng mga kaigsunan, madata. So, manita na siya o kampi. So, ingon ganyan niya ng kahintang dili, lang maminaw, kayong takahibaw sa side sa pikas, no? So, aron nga, magpabilin ang pakitay. Ang 19 mga kaigsunan, nung sa'y isyutan din niya. Versikulo 19, kung ang balik ko na ito basa diya sa 19. Matod pa dire, ayaw kamo pagpanimalos mga hinigugma, kundi hatagi dapit ang kapungot. Kaya naisulat, ako ang panimalos, ako magapalos, nag-ingon si Jehova. Di ba mga kaigsunan o mga higala, inig, mubate kag inustisya, ganahan tayong kang mubaos. Lagi kay murag kag gilupigan ba, imong silingan, murag kag gilupigan, imong igsuon sa pagtuo, murag imong nakita nga hamtong mo ta siya, pero gihimuan ka niya dilimayo. So gusto ka nga mubaos. Pero aron i-level up ang atong pagkakristohanon. Labaw ang atong pagkakristohanon, kaysa uban nga nag-angkon nga mga kristohanon, matod pa din ayaw o baos, matod pa din tungod kay, matod pa sa teksto, ako ang panimalos, ako ang magapalos, nag-ingon si Jehova. Ang pagpanimalos mga kaigsunan ng mga higala, makadaot sa atong kaugalingon o makapasamot hinoon sa pagdumot sa usag-usag. Di ba? Kamantay mo anak mga kaigsunan, kung dibati kang inustisya, muragad na hihado, gusto kang mubaos. Karon ni baos ka. Kung sa'yo mahitabo, masulpad ba ang problema? Hindi baos ni mo. Dili, kay kato pag baos ni mo, kato sa siya mo baos mangkot. Pero sa nang atong i-level up, ang atong pagkamakita iton, sabihan, pasakitan ka, sama ni Ginoong Isus, ayaw lang po balos. Ayaw lang po balos. Muna gitawag silent dignity mga kaigsunan. Ayaw lang po balos. Kaya no, mamintinar nato ang tinuod na pagkigdait. Okay, imagine na ang kalibutan dili mo balos. Imagine na ang atong kongregasyon kung dunay mga panagkabigil. Di mo lang iloong ba? Ayaw lang balos God. Pariyasan na si natekanawang na picture, kakila na mo anin. Kaila mo anan niya. Ako lang ang gihanap sinat-nat. Pero kanan si David, kanunay na natong istorya dire, pero makakuha tag lesson. Ingon si David, naman si David dire. Ingon siya, gisumpag siya sa iyang silingan nga si Cyrus. Pauli ko no siya sa ila. Ako, sumpag ko Cyrus. Kunya, ako, hilak ko. Kunya, pauli ko sa balay. Kunya, huwag ka mo balos. Di siya, wala, nanuwa man ka mo balos. Siyo para may mubaw. Mga kaigsunan. Kung sa lesson nga tumagatunan, hindi ka ni David. Namata pa ni David, nakahibaw siya ng mga prinsipyo, kaya itudlo na sa iyang mga ginikanan. O ganyan mga ginikanan, nakabasa sa versikulo 19 sa kapitulo 12 sa Roma, ngayon na balos, kay si Huparay mubaos. Kumusta kitang mga ginikanan? Kanalo pang mga anak, kinitunay ikaaway, ako dahil baos dong, baos dahil. Mga kaigsuunan, hindi paus, mupaus at tumimong silingan ka ng tutok. Wakyo'y kalinaw mga kaigsuunan. So, mayroong example si David nato mga kaigsuunan. Dili ta mo paus, dili pa David? Dili ta mo paus, sabihang himuan kita o karaw. Si Ginoong Isus, wala siya mupaus. Pinindot kayo ka na mga kaigsuunan. Kumusta si Ilugos siya ni Sikim, ni Paus? Ang mga igsuon, hindi na. Pero nalipay pa si Jacob, sa ni Paus. Wala, ingon si Jacob. Nganong inyo itong gihimo? Paglubos ni Dina, ilang maglagsisa nito. Among ihatag si Dina ninyo, maasawa ninyo ang among igsuong babae. Basta sa kakondisyon. Sa may kondisyon, magpatuloy mo. Kaya dili, dawato na mo rin patuloy. Pag-abot, ikatulog ka adlaw mo mas tuloy, nangubag naman. Igsuong dito, sa mga igsoon ni Dina, ihurot o patay. Kung sa'yo nakita ko, nalipay pa si Jacob, wala. Ingon ni Jacob, kung ninyong basahon ng talaan diya sa Biblia mga kaigsunan, ingon si Jacob, nganong iimo ko inyo kong ibutang sa kapilit ko. Mubaos man sa ito.
So ang pagbawas mga kaigsunan, dili mao ang solusyon sa pagkamakita ito sa mga injustisya, kundi ang pagkamakita ito. So imagine mga kaigsunan, ngano nga mao ni special talk sa pagkakaroon. Imagine kung unsa kalinaw sa tibok kalibutan, kung himuan ka dili maayo, dili lang ka mubaos. Imagine unsa kalinaw ang pamilya, kung dili lang ka mubaos. Imagine unsa kalinaw sa atong kongregasyon, kung dili lang ka mubaos. Versikulo 20 mga kaigsunan, atong tanawon sa atong Biblia mga kininginon. Kung ang imong kaaway gigotom, pakan na siya. Kung siya giuhaw, hatagi siya og tubig nga mainom. Nag-anak kalisod mga kaigsunan. Bigin sa mga kaninyo rin nga giaway, unya inyong gidaha dito sa Jollibee, inyong gipakaon dito sa Chowking, inyong giimbitar dito sa Chikaan, o inyong gidaha dito sa Lantaw, kaya inyong gipakaon kay giaway mo. Wala. Pero ang Biblia nag-ingon, aron i-level up ang atong pagkamakita ito sa dihang awayon ta, pakan na to, sa dihang awayon ta, painom na. Obra ako naman gipakaon, ako naman giinom. Ikaw namatay man to, kay hilog na gipakaon. Dili po ding anak, no? Dili po ding anak. Ang teksto nag-ingon, aron i-level up ang atong pagkakristohano nag-ingon, kung ang imong kaaway gigutom, pakan na siya. Kung ang imong kaaway giuhaw, pain na siya. Pagkanindot sa kongregasyon, hindi kaaway gitarong hinuon tanong. Kaya sa may inyong ikabigil niya. Ikita na rin ikahunan. Ako may apli, McDonald's sa konsolasyon. Kanindot kahak mga kaigsunan, di ba? Imagine na sa tibong kalibutan kung ingon ni anak, kung level up tani, ang ingon ni Ginoong Hesus, na dili tamo paos niya tayo kung doon natin kaaway, ato pa Ginoong imbitahon pagkaon, ato pa Ginoong imbitahon sa pag-inom, pagkanindot. Nigil sa may kaaway, na dili makiuli ko ninyo ka nga. Jo, di mo medyo kong iaway, Jo, ganahan kayo kung mabangka din mo ron. Ulit ba? Why, Jo, mo ikaw, mag-uli na lang daw eh. Dali magbabusog na ka, manugab na ka. Hindi ka makikuli. So, imagine ako nun sa kalinaw. Ang kalibutan, mga kaigsunan, ang ilang kaaway, ilang yung pakyon. Pero, sabihan kita mo level up sa atong pagka-Kristohanon, dili lang tayo yung Kristohanon tayo dire, pakan mo na to ang atong kaaway. Isa may nakasuhay na ninyo, ha? Away ako ninyo. Kung yan tayo suhay ninyo bibita, di ba? Puyog tayo. Lisod, mga kaigsunan. Lisod dili pa. Pero dili kita mo level up. Parehas na taskuman ng mga Kristohanon punuhay na nagtawad sila sa ilang reliyon. Na mga Kristohanon sila. Pero ang Biblia nag-ingon. Nasa niyang awayon ka, hindi tahas inyo pakana. Sa niyang awayon ka, hindi tahas inyo paimna. Ayaw ba yung nagilo? Ayaw ba ka nakilo? Kundi rin, kanang maayon niya. No? Sa ingon niya na ang atong pag-level up mga kaigsunan. Naatay tanawon nga, igsuon din. Isud kaayon niya may tabo. Kanang tiguang mga kaigsunan, mao na si Brother Miguel Tihana. Unya kanang pikas, kailan na mo anak? Nagkita kami anak dito sa pag-finals meeting na sa Lapu-Lapu. Okay. Kung sa may nahitabo ni Brother Miguel mga kaigsunan, Miguel Tihana. Kung nakabasa mo sa yearbook sa 2011, page 63, mao ni nahitabo ni Miguel. Akong kasahon ninyo, actual, dito din sa yearbook mga kaigsunan. Aron makahibaw mo, unsay nahitabo anak ni Miguel. Ako lang ninyo pang-abbreviate ang uban para makakuan. Ang title ani dito sa page 63, gitunan sa apuhan, ang nagpatay siyang apo. So, ang apo ni Miguel, ipatay. Ngayon dire, ang apong lalaki ni Miguel Tihana, ipatay pipila katuig ang nilapay. Ang kriminal si Esmeraldo Sipsip, nadakpan, apan wala mo angkon sa korte. Apan pinasukat sa mga ebidensya, siya gisintensyahan maginanggo.
Sa ulahi, ang usa ka ansyano ni David kang Miguel musangyaw sa prisuhan sa Pilipinas, din dito gibilanggo si Esmeraldo. Diyan ni sa Lapu-Lapu City Jail mga kaigsunan na nahitabo. Nagpanuko si Miguel kinahibalo nga tuwa dito nagpatay siya nga po. Apan siya miuban og midulyo sa pagtudlo sa mga priso nga nagtuon og Biblia panahon sa pagtuon. Yang nakita si Esmeraldo nga nagpaingon kaniya. Aron walay mahitabong kasamo, malumong ningon si Miguel, Ismer, niandi ko, dili aron makikaway, kung dili aron magpakita gugma sa mga sama nimo. Tanawa, ang gitunan ng Biblia kining tawana. Dili unta kini mahitabo nimo kung nagtuon ka pa sa pulong sa Dios. Apil mo sa pagtuon sa Biblia. Wala makatuo si Miguel. Nga miapil si Esmeraldo sa tipo panagtuon. Natandog sa iyang nalunggan. Siya miangkon kang Miguel nga siyang nagpatay sa apo ni ini ug nangayo siya pasaylo. Ang ansyano nga wala makabati silang panagistorya ay nakamatikod nga maayo ang ilang panagisgo. Usa iyang giingnan si Miguel nga tunaan si Esmeraldo. Sa primero na adlok si Miguel kay nahibalo nga dili kang ang iyang apo ang gipatay nining taw-ana apan siya misugot. Nalisdan si Esmeraldo sa pagsunod sa mga sukdanan sa Dios. Apan ang iyang paningkamot na bunga. O ngatong Pebrero 1, 2010, siya na bautismuhan yung simbolo siyang pagkainunod ng Jehova. Si Miguel lagi pagpasaylo sa nahimo ni Esmeraldo na ningkamot karon nga mapamukan ang sentensya ni Esmeraldo aron siya pupos pang makapaambit sa kamatuoran. Minot nga eksperyensya mga kaigsunan. Ako na nato nga eksperyensya din mismo sa atong sertito na napatik yan mismo sa iyo. Lesson mga kaigsunan. O selection na itong makuha. Labaw pa sa pagpakaon sa iyang kaaway mga kaigsunan. Nagkihimo ni Miguel kang Esmeraldo. Diba? Dali man ka, iya pang ipakaon spiritually. Iya pang gitunan. Siya pa'y nagtuon, kita makahimo katana. Makahimo sa daan sama sa gihimo ni Miguel. Ang atong kaaway, kita'y mag-Bible study. Pero listen no, pero nahimo ni Miguel. So labaw pa ang iyang gihimo sa pagpakaon o sa pagpainom ng Esmeraldo. Ikaw na picture, nakita ni dito niya ituig na mga kaigsunan, niya ituig October nato nga regional convention sa Hoops Dome na nga picture na mo. Kita nato siya, naglingkod siya dito sa under sa senior citizen. Ako siya giroon. Brad Miguel, kumusta naman to si Esmeraldo? Kaya ba kung siya yung say-say na kung nakagawas na doon si Esmeraldo? Unya, niadto ginako dito sa balay. Unya, nagkakos ni, hukot kayo mong kakos doon. Iya kung ina, nagkakos sila. Kaya nakagawas naman, kaya nabuutan naman, kaya nasaksi, nakot naman ito sa bilibig, pero nag-commute ang yung sindensya kay buutan, kaya saksi naman. So nakagawas. At itong miagi pang tuwig, Mayo po na to, October ni nagka-istorya ni, nakagawas na si Ismer. Unya, yan din na Ismer, katurabang uban na witness, hadlo ka ba ito ni Mulong. Tingnan si Ismer, tayo, na sila, di na po magilabot nila kay saksi ni uban. Pagkalindot na experience. Imagine ang kalibutan ingon ni anak, mga kaigsunan. Dili ba ang pag-ingon natong Kristohan, mag-level up nato? Dili takutod siya Kristohanon man eh. Pero sa diyang ato ng sundon, ang giingon ni Kristo, malisdan ka sa pag-ingon. I-level up nato ng atong mga Kristohanon. 21 mga kaigsunan, versikulo 21. Hindi. Ayaw pagpadaog sa dautan. Ayaw padaog sa dautan. Di ba mo kung sa'yo mahitabo? Madaog man tas dautan ito maglagi sa atong kasuko. Ingon diri o, kumupati kang way mahimo sa mga daog-daugan, ayaw ipahungaw ang imong kalagot sa imong pamilya o mga legal. Di ba kasagaran ipahungaw man dayon atong kalagot. Mato dayon ta sa atong mga suod, ato dayon sila mo ng lagot o anak niya. Pero yun diri, ayaw padaog sa dautan. Kung yan nining modernong panahon, di natamuan to sa atong mga higala kay naa na may social media. At kung natamu pahungaw dito, kaya di tawag kayo social media, what's on your mind? What's on your mind, kaya? Dito kay ka, pahungaw din mo dito si wall. So makita dito nga dili di ay ka makita ipan. Pero sa isang gisugyot din level up na itong pagkakristohanon. Ayaw pagpadaog sa dautan.
Unsay atong himuon, iampo kang ihuba ang imong ibati. Nya duula siya katong nakasabi mo, unya dayon pag-istorya mo nga kamo-kamo. Kung nindot kaya ang resulta niya na mga kaigsunan, makita ito. Ayaw pa na sa nautan. Kaya hindi uno sumpay, ingon dire, padayong dauga ang dautan pinaagi sa maayo. Kung sa may duti pasapot niya na, masigyan ng kitano. Kaya dili lang kita mga himpit, dahumon pa na nato ka ng atong ikauban-uban sa trabaho, ikauban nato sa kongregasyon, ikauban nato sa eskwelahan, masigyan din na. Kita po, masigyan po ta. So, nasa isugyot din eh, dauga ang dautan pinagis paghimog maayo. Magmahandam sa pagpasaylo kung doon ay masigyan nato, pasayloon nato sila. O kung kita po ang nasipyak mga kaigsunan, andang puta na mangayo o pasaylo. Muna ipaagi sa pag-level up nato, sa pagtawag nato sa atong kaugalingon ng mga Kristohanon. Di ba, magpang-relihiyon naging Kristohanon po sila, pero wala din nila tumana. Pero ang Kristohanon, mga saksi niyo pa nag-level up ni tunod kay, dili nato gusto na mahimong masukanon kita parehas kanina. Kung sa'yo nahita po ni Brother Canoy, sa dihan nagsangyaw sa Brother Canoy, kanunay din natong ibalik din. Pagsangyaw niya, ikasapan siya sa tagbalan. Bati-bati kasapa. Kanang inyo din ang suroy-suroy din eh. Inyo pa lang. Tama ka picture? Kung nakailan mo anak mo na si Brother Canoy. Ikasapan siya mayo. Tingnan siya na, hasul-hasul lang muna mo. Sige buksan niya, inyo lang, inyo pa lang, ipananom dito kung sa inyo ipananom. Naagaw may maani. Pero mga kaisunan, Brother Canoy, minisi lang. Ngayon, nagpadapat siya, nagawon ang dautan, pinaagi sa mga ayaw. So, sa'yo nakita po, pagpalit niya manok dito sa merkado, ang katong nagkasaba niya, maumay na baligyan manok. Di ka mo, asa mo mo palit? Huwag mo ito'y nagkasaba, di mo dito. Kasabaan ka dito. Ninapura ba lain sa nanindag manok? So kung dili ta mo himong maayo, ato ka mong palit sa masuyaon pa nimo, ari mo palit dire. Pero wala na himuan ni Brother Canoy. Ihurot pa niya palit ang pindang manok ito nagkasaba niya. So sa resulta, maayo. Diba? So padayong dauga ang dautan pinaagi sa maayo. Muna paagi sa pag-level up nato sa atong pagkakasukan. Sumindot kayo mga kaisunan. Atong tanan, nga atong gisgutan, nagpakita ito nga atong madaog ang mga dautan pinagi sa pag-imong mayo. Maunay paagi ni Hoba na mahimong magpakita itong nanining kalibutan. Kung makita ita, makadawat ang daghan kayong mga panalangin. Kung sa mani, daghan kayo, mas muarang-arang ang atong pagpati. No? Mas malipayon ang atong tinamdan o mas maayo ang atong panglawas. Nakita na sa Proverbio 14:30, basta malipayon ng kasing-kasing, di ba maayo sa ng atong lawas? Di ba? Kinibitang cellphone mga kaisunan, 200 grams raman eh. Kung ako nang i-hold o mga pipila lang ka minuto, may nakita po sa kumbukton. Pero hantod ugma ko ni i-hold din eh, magsige ko kingana, mamuipoy na ni. Kung hantod pagi ko sunod, di katulong adlaw, putlo na ni kong kamot. Di ba? Same ang may tabo kung mag-hold ka grudge mga kaisunan. Dili ka malipayon, kung dili ka makikay. So, kung sa may atong himuon sa pagkakaroon, sundo na ito ang paagi ni Jehovah sa pagkamakita ito. Kung ang kalibutan magutanon, ang mga alagad ni Jehovah, tinugod nga makita ito. Nasawa na ito ang natapusan ng teksto. Ika-37 sa basahon sa Salmo, versikulo 8 o 9. Maupinindi mo ninyo. Likay ang kasuko, ubiyay ang kalibutbut, ayaw pagpanginit na musangko lamang sa pagbuhat ng dautan. Kaya mga mamumuhat sa dautan pagaputlon, apan ang mga nagalaon kang Jehovah, mauna ka panagya sa yuta. Sumindot kayo ang paagi ni Jehovah sa pagpakita o tinuod ng kapitay. Imagine sa pamilya na level, kung makita ito ng mga nag-asawa, dili ba malipayon? Sa congregational na level, sa dihan makita ito ng mga kaisunan, dili ba malipayon ang kongregasyon nato sa Compostela?
O sa sirkito nga level, kung ang matag kongregasyon nagpadapat sa atong special talk, ang circuit level Malipayon, district level, regional level Malipayon, abot sa butana ang tibok kalibutang organisasyon ni Jehovah. Kung atong ipadapat ang atong special talk karong tuigan na mahimong manguna kita sa pagpakita-pakitay, mga proactive kita sa pagpakita-pakitay, tinuod gayon nga mahukta nato ang pagkamakita ito bisag ubot pa kayo ang kalibutan. Salamat. Kaya itong miaging Sabado mga kaigsunan, mo itong nagdali-dali may paghuman dito sa atong Circuit Assembly kay iimbitar ko special talk. So kining special talk nga ito i-deliver ninyo same ni kay ato man itong last week. Ikaduha ko na rin pag-deliver sa special talk. Ato nang i-deliver dito sa South Congregation sa Dumaguete. Kunya ang 62 nila ka mga kaigsunan sa South Congregation sa Dumaguete nagpadala sa ilang mainito ng mga panungusta sa atong kongregasyon. Daghang salamat, Brother Kaduog. Nalipay kami pag-ayo sa mga nakatambong ni nga espesyal na pagkikulong nga gipresenta sa tibok kalibutan diha sa kapig 119,000 ka kongregasyon sa mga saksi ni Jehovah. Kung gusto ninyong magpaduaw o magpaluman libreng pagtuon sa Biblia, palihog sultihi ang usa sa mga atendan. Palihog bisitahan usab ang among website nga jw.org. Doon na ni binasi sa Biblia ng mga impormasyon o publikasyon nga mabatunan sa kapig 800 kabinulungan. Naghisgot kini mga topiko nga makatabang sa mga magtiayon, ginikanan, teenager, kabataan, ug sa tanan nga gusto mo katon bahin.